Welcome po sa inyong lahat. Master Galen na naman po. Andito po ako para magbahagi na naman sa inyo ng konting kaalaman tungkol sa kalusugan at medikal. At ang tatalakayin po natin ngayon ay ang tungkol sa arthritis. Panoorin nyo. Ang arthritis po ay isang kondisyon sa ating mga joints kung saan may pananakit at pamamaga. Marami pong uri ng arthritis. Andyan po ang osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gouty arthritis, juvenile arthritis, infectious and reactive arthritis, lupus erythematosus o yung tinatawag na SLE, yung systemic lupus erythematosus. Tapos po yung psoriatic arthritis at po yung spondyloarthropathies. Pero ang tatalakayin lang po natin ay yung most common na dalawa, yung osteoarthritis po at yung rheumatoid arthritis. Marami sa inyo nalilito, yung iba hindi naman lahat. Yung iba pag sinabing arthritis, isa lang yun. Magkaiba yung osteoarthritis po kasi at saka yung rheumatoid arthritis, magkaiba po yun. Though parehas po sila na ang pagkasira ay nasa joint. Pero po ang dahilan po ng osteoarthritis ay ang pagninipis o pagka-damage ng articular cartilage natin. Ang articular cartilage po ay yun po yung nakapalaman sa buto natin. So dalawang butong magkadikit, meron po dyan na palaman, yun po yung cartilage na tinatawag, articular cartilage. So piniprevent po niyan yung pagkikiskisan ng dalawang buto. At nagiging parang hinge na rin po yan sa paggalaw ng ating mga joints. So para maging smooth ang paggalaw niya. So kung madadamage po yan, magkakaroon ng kiskisan yung dalawang buto. At dyan na po nagsisimula ang sakit na ito. Kung na-damage na yung tinatawag na articular cartilage. Ito naman pong rheumatoid arthritis, ang dahilan naman po nito ay yung isa po itong sakit na autoimmune. Yung body immune system natin mismong umaatake doon sa mga joint structure natin, yung mga nandoon sa mga joints natin, napagkakamalan nila. Kasi usually po ang immune system po natin, naatake niya po ang bacteria at ang virus. Pero nagkakamali po siya na pati yung sarili nating katawan, yung mga tissue natin sa joint, sinisira niya rin, inaatake niya rin, kala niya kalaban din. So ganun po ang pagkasira ng joint na yun. So magkaiba po. So dito muna po tayo sa osteoarthritis. Ang osteoarthritis po, ano nga bang mga dahilan nito? Well, may mga risk factor po tayo. Unang-una, yung age. So kung nagkakaedad ka po, pag nagkakaedad po kasi ang tao, numinipis na rin yung cartilage na yun. Sa haba ng panahon, panipis na ng panipis yun. So pag numipis na ng manipis yun, medyo magkadikit na yung buto natin. So nagkikiskisan na rin yan. So yun po, kaya usually sa mga matatanda may osteoarthritis. Tapos po, sumunod naman po yung sa kasarian. Mas commonly po ito sa babae. Dahil po sa unang-una sa structure ng mga balakang ng babae, mas malapad kasi ang balakang nila. So kung mas malapad ang balakang nila, ang tendency ng bagsak ng hita nila papaganon. So yung structure mismo. So isang pinaniniwalaan yun na isang dahilan din na cause na yung dahil sa lapad ng balakang ng babae. At yung isa po, syempre, dahil babae, hormones. Ang babae po, maliit konti ang testosterone nila sa katawan. So yung build up ng muscle nila, hindi kagaya nung sa mga lalaki. So kasi po ang testosterone, nakakatulong po yan sa pag-build up ng muscle, yung mass niya, yung laki niya ng muscle, saka yung lakas niya. Isa pong magandang dahilan po na para maiwasan ng pagkakaroon ng osteoarthritis kung may mga malalakas kang muscle na kalamnan or dun sa sumusuporta sa isang particular na joints mo. Sumunod naman po is kung mataba ka, so obesity. Kasi po, the more na mataba ka, the more na mabigat ang timbang mo. Kunwari ito po, yung kunwari example natin yung sa knee joint, yung sa tuhod.
So kung mabigat po yung dinadala na timbang, so mas grabe yung load. So mangyayari, iipitin niya ng gusto yung cartilage natin hanggang sa kung parati kang ganon ang load mo na dahil mahabang panahon mataba ka, panipis ng panipis yun, madadamage mo yun. So pwede ka magkaroon ng osteoarthritis. Sunod naman po is yung joint injury. So kung yung joint mong yun na-injure, nagkaroon ng injury, so mas mataas din po ang posibilidad na magkaroon ka ng osteoarthritis. Tapos po yung repeated stress. Kung lagi ka pong nagbibigay ng stress doon sa particular joint mo, so example nga natin is yung tuhod. Halimbawa, ang trabaho mo po is lagi ka nagbubuhat ng mga mabibigat na bagay. Halimbawa, isa ka pong kargador, or ang nature ng trabaho mo, kunwari sa opisina mo, pabalik-balik ka palagi sa hagdan, akyat ng akyat ka, akyat baba. So, kung paulit-ulit sa panahon ng ganun, nagkakaroon ng paulit-ulit na stress dun sa joint mo. So, maaari ka pa rin po magkaroon ng osteoarthritis pag ganun. So, mataas na. Isa po rin sa risk factor. Tapos, yung hindi po natin maiwasan, syempre, yung genetics. Yung genetics, kung may yung mga kapamilya mo may ganon, malamang magkaroon ka rin ng ganon kung nasa lahi. Tapos po, yung sumunod po is yung bone deformity. Kung meron ka pong mga deformity sa buto, kung pinanganak kang may mga deformity doon, so wala sa tamang alignment ang buto mo, so wala sa hulog din yung joint mo. So hindi even yung load na nandyan, so pwedeng sa isang banda mas grabe yung load na naibibigay doon kaysa sa doon sa isang bahagi. So repeated stress na naman, magkakaroon na naman ng osteoarthritis. Tapos kung may mga metabolic disease ka naman po, kagaya po ng diabetes, kung may diabetes ka po, lalo na po yung diabetes type 2. Hayaan nyo po kung kailan po tatalakayin natin yung tungkol sa diabetes, yung para malaman nyo po yung type 1, yung type 2, yung ganun po. Tapos po, yung hemochromatosis. Yun po. Yun po yung condition na mataas ang iron sa dugo natin. So, ano nga ba ang mga early signs and symptoms ng osteoarthritis? Siyempre, andyan po yung pananakit, pamamaga, yung pamumula, saka yung tender po siya, yung pag hinawakan po siya, parang nadiinan mo, masakit po yun. So, yun po. Tapos po, yung stiff siya, ano bang Tagalog ng stiff? Stiff siya, yung parang kumbaga mahirap siyang galawin. Ganun po. Kasi wala na yung giya niya yung natural na hinge niya yung nagsisilbing hinge. Ewan ko kung ano po sa Tagalog yun. Hanapin nyo na lang sa dictionary. So ganun po. Mga isang sintomas din po yun. Tapos po yung parang grating sensation, yung parang may naririnig kang parang may mga tunog ng bigas na alam niyo yun, yung parang may mga nagpa-pop sa loob ng joint mo. Yun po, isa yun sa mga signs and symptoms. So paano natin maiiwasan na huwag magkaroon ng osteoarthritis? Siyempre, yung mga risk factor po yun, yun po ang magiging silbi babala sa inyo na dapat kayong umiwas doon. So, kung matanda na kayo, dapat po medyo palagi pa rin ang exercise nyo, pagpapalakas ng mga muscle nyo, kasi po nakakatulong po yun para yung load na dinadala ng joint ninyo mabawasan, hindi grabe. So, hindi po, may mga exercise po na para dyan talaga sa osteoarthritis. Kaya mas maganda po kung may bibigay sa inyo ng mga physical therapist. Kasi po sila po ang mga master sa exercise pagdating sa mga ganyang bagay So, mabibigyan po kayo nila ng tamang ehersisyo. At yung mga instruction po na dapat yung gawin sa bahay, maituturo din po nila. Kasi wala naman po talagang gamot sa osteoarthritis. Kasi po yung cartilage po natin yan, pag na-damage po yan, hindi po yan nag-heal. Hindi po yan tumutubo o gumagaling. Kasi po wala siyang supply ng dugo. Hindi siya,
hindi dugo ang nagbibigay sa kanya ng oxygen at mga nutrients na kailangan niya. Nakukuha niya po ang oxygen at ang nutrients sa pamamagitan ng diffusion ng perichondrial. Kung tawagin po namin yan, perichondrium. So, by diffusion po, doon po siya kumukuha. Yung sa fluid po, sa may joint fluid, yung synovial fluid. So, ganun po ang pamamaraan ng kung paano siya nabubuhay. So, malabo po na gumaling po talaga siya. Kung masisira nyo siya, wala ng pag-asa. Kasi po, yung ganun na activity niya, yung paghigop at pagbigay yung mga waste niya, hindi na po mangyayari. Ganun po yun. So, exercise lang po talaga at may mga gamot na para lang naman sa sakit. Hanggat hindi po nawawala yung gumagawa ng sakit, kahit po ilang paulit-ulit kang uminom ng analgesic po, yung mga pain reliever pong gamot, wala rin po mangyayari. So, makakatulong kasi po marirelieve ka. So, magiging maganda ang tulog mo, makakakilos ka ng maayos, pero po hanggat nandoon yung dahilan, hindi po maaalis ang sakit na yan. Paulit-ulit lang po yan. Pero malaking tulong po ang exercise, lalo na po yung mga tinatawag namin na mga open kinematic chain na exercise. Kaya po sinasangguni ko po kayo na dumulog po kayo sa PT, kasi po sila po, master po sila sa ganyan, yung mga physical therapist. Kasi po, yung mga open kinematic chain exercise, yung mga exercise sa tubig, ipapaliwanag yan sa inyo ng therapist nyo kung paano nyo gagawin. Yan po, yung mga pagbabike, yan po, yung mga stationary bike, mga isang example po yan. Marami pa pong iba. So, paano ba nadadiagnose ito? So, x-ray, ayan po. Ito po yung sample ng x-ray. Ayan. So, sa x-ray, hindi po nakikita dyan kung gaano naka-damage yung cartilage. Nakikita dyan lang po, natatansya po dyan kasi yung dahil po sa buto. So, kung yung buto is magkalapit na, ibig sabihin manipis na yung cartilage. Ayan po. Ayan yung normal, ayan yung hindi normal. So, i-compare nyo po, di ba? Medyo may space pa dun sa normal. Pero pagdating dun sa may osteoarthritis, wala na. Nawawala na yung space. So, ganyan po ang nangyayari. Kung gusto naman pong malaman kung gaano nakagrabe yung sakit na osteoarthritis, mas maganda po yung MRI. Tapos po, yung physical examination. Isa po yun sa unang ginagawa para masabi na may osteoarthritis ka. So, kung may pamamaga at may pananakit, may tenderness, yung pag hinahawakan, masakit, maaaring magduda na agad yung doktor na meron kang osteoarthritis. So, sisigundahan niya yung x-ray saka MRI para makasiguro siya. So, doon naman po tayo sa rheumatoid arthritis. Gaya nga ng sabi ko kanina, yung rheumatoid arthritis, dahil po yun sa pag-atake ng immune system natin dun sa mga joints natin. Usually na affected po nito yung mga maliliit na joints natin, kagaya ng sa mga daliri natin, yung mga non-weight bearing. Pag sinabi non-weight bearing, yung mga hindi nagdadala ng bigat. Sa wrist, dyan, yan po. Yan po mga commonly affected, mga daliri. Yan, dito sa mga joints natin dito. Dito, bihira po yan, yung sa dulo. Yan, dito po yan, kadalasan. Yan, sa mga daliri natin sa paa. Yan, mga most commonly yan dyan. Unlike po sa osteoarthritis, ang mga apektado po usually doon ay yung mga nagdadala ng bigat. So, yun po ang pagkakaiba nilang dalawa. Halos parehas lang din naman sila ng sintomas. May pananakit, pamamaga, stiffness, yung medyo parang mahirap igalaw, lalo na pag sa umaga, pagkagising mo, ay naku, ang hirap po niyan igalaw, masakit talaga. Tapos po, yung pagkapagod, saka yung pagkawalang gana ng pagkumain, minsan may lagnat po. Yun, isa rin po yun sa mga sintomas ng may rheumatoid arthritis. Minsan hindi lang joints ang sinisira, ang maaaring masira dito. Pwede rin po yung eyes natin, yung skin, yung lungs, yung kidney, yung puso. Yan po, yung sa mga malala na talagang rheumatoid, naapektuhan din po yan, lalo na yung mga sa SLE, nagli-lead na sa SLE. Yan po, tinatamaan din po yung mga bagay na yan.
Isa pang kaibahan ng rheumatoid arthritis sa osteoarthritis, usually po, pag sa rheumatoid arthritis, parehas, symmetrical. Kumbaga, kung meron sa kanan, meron din sa kaliwa. Ganun ang nangyari. Unlike sa osteoarthritis, minsan asymmetrical minsan isa lang. Pero pwede rin pong dalawa. Pero usually minsan isa lang kumbaga sa tuhod, mauna yung isang tuhod, may arthritis ka doon. Kung yung kaliwang tuhod mo may arthritis na, ang mangyayari po, yung bigat mo po ibibigay mo sa kanan na So, naunang osteoarthritis yung kaliwa mo, susunod na yung kanan mo kasi lagi ka naman doon ng binibigay mo yung bigat mo. So, pag palaging ganon, madadamage mo na naman yung articular cartilage mo. Risk factor din po, syempre, yung age. Kung sa osteoarthritis po, yung usually sa mga matatanda, eto naman po mga middle age. Hindi po kailangan na matanda ka na para magkaroon ka ng rheumatoid arthritis. Minsan, 30 pa lang, meron na mga ganon, mga 20 plus. Meron na pong nakakaramdam na po ito. Kasi po, nasa immune system natin yun nasa sistema natin yung problema Wala naman talaga dun mismo sa joints. Baga, inatake niya lang yung joints niya, kaya nagka-problema yung joints niya. Tapos po, yung mas kadalasan po nito nasa babae. Mas commonly po ito sa babae. Tapos po, kung may family history kayo ng rheumatoid arthritis, mataas din ang tsansa na ikaw mismo magkaroon din kung nasa lahi nyo. Tapos po, yung environmental factors naman po, yung laging pagka-expose nyo sa mga dust, yung mga alikabok, tapos yung asbestos, yung sa silica, yun po, malamang magkaroon din kayo ng rheumatoid arthritis. Sa pagdadiagnose nila ng osteoarthritis saka ng rheumatoid arthritis, sa rheumatoid arthritis nakikita rin minsan sa X-ray, sa MRI, sa ultrasound, saka sa blood test. Yung sa osteoarthritis po, hindi yun nakikita sa blood test, pero yung sa rheumatoid arthritis po, nakikita po yun sa blood test, lalo na kung nakita nilang mataas yung ESR mo o yung erythrocyte sedimentation rate. Yun po, posible ka pong magkaroon ng ganon. Saka sa blood test po, nakikita nila doon yung rheumatoid factors, tinitingnan nila doon, saka yung ACCP, yung anti-cyclic citrullinated peptide. Sa gamutan naman po ng rheumatoid arthritis, andyan po yung ginagamit na DMARD, yung disease-modifying anti-rheumatic drugs. Yan po, kadalasan po yan na inaano. Tapos po, syempre, yung mga steroid para mabawasan yung pamamaga. Tapos po, yung mga NSAID para sa sakit, yung pananakit. Tapos yan po, yung mga biologic agents. Yan po. Para hindi po magkaroon ng paninira ng immune system doon sa joint tissue natin. Tapos kung malala na po talaga, inooperahan. Andiyan po yung gumagawa ng synovectomy, tinatanggal po yung synovium na namamaga para po lumuwag na yung joint natin. Tapos po yung tendon repair, kung na-damage na yung mga tendon po natin, rene-repair po nila yon. Tapos po yung joint fusion, yun po yung pinagdidikit ng buto, yun po ginagawa po yun kung hindi possible yung joint replacement. So, minsan kasi sa inooperahan po yan, yung joint na mismo pinapalitan na po yun. So, mechanical, may mga bakal-bakal po dyan. Ganun ang ginagawa ng mga surgeon. So, ano po ba mga dapat nating gawin sa yung mga self-remedy lang kung sa bahay na pamamaraan? Kasi po kung iinom ka ng mga drugs para sa arthritis, marami pong side effect. So, maganda yung natural lang na pamamaraan. So, pwede nyo sa bahay yung paglalagay ng mainit. So, yung iba pong mga tao naglalagay po ng kung ano-ano, mga luya, gas, pinagsama-sama, ilalagay nila sa joint nila. Actually, pwede namang mainit na tubig lang kasi ang kinukuha lang naman nyo po doon, kaya kung kayo nare-relieve ng mga gas na may luya, may mga dahon-dahon na kung ano-ano, actually ang kinukuha nyo doon, init. At yun po ang nakaka-relieve ng sakit at pamamaga ng joint nyo.
So, pwede naman pong mainit. Pero kung talagang imposible or talagang pwede po yun, doon na po kayo sa gas, luya, at etc. ang dahon-dahon. Kaya alam po, syempre, imagine niyo matutulog kayo, ganun ang nakalagay sa nyo, sa katawan nyo. So, apply na lang po kayo ng mga hot compress, pwede na po yun. Pwede rin po yung cold compress. So, pwede pong hot compress sa arthritis po, pwede po yung hot compress. Halimbawa, bago ka mag-indulge sa isang activity, mag-hot compress ka muna po para maging pliable, mas maging loosen up yung muscle mo, mas nasa condition, mai-condition mo. At pagkatapos ng activity ng gagawin mo, malamig naman ang i-apply mo para magkumipot yung daluyan ng dugo natin sa parteng yun at maiwasan yung pamamaga pagkatapos nung ginawa mong activity. 'Di ba? Mag-exercise ka. So bago ka mag-exercise, apply ka muna ng mainit. So pagkatapos po nun, malamig naman. Ayan po. Tapos po, protektahan nyo. So i-protect nyo lang po sa kung halimbawa sa knee. May mga nabibili po na pamprotekta sa knee. Mga knee protection, yung parang mga knee pad. Yun po, pwede po yun makatulong. May mga pagkain po na bawal kainin ng may taong may osteoarthritis. Andiyan po yung mga matatamis, maaalat, oily, mga dairy products po yun. Yan po. Kasi nakakalala pa yan ng pamamaga ng joint natin. So, iwasan nyo po yun. Yung mga pagkain na gano'n, yung mga fatty acid, yung mga omega-6 po. Yung mga kagaya ng mga poultry foods, yung mga itlog, yung mga ganyan po. Iwasan nyo po yun. Mas maganda po kung yung may mga pagkain na rich in fatty acid na omega-3, yan, kaysa sa omega-6. Yung mga omega-3 po, yun doon po yung mga salmon, mga karel, yun po mga example. Yun po, pwede pong kainin yun na may mga osteoarthritis. Saka yung alcohol po, yun, iwasan po yun ng mga taong may osteoarthritis. Kasi po, yun, lalo na yung beer, nagre-release yun ng purines, makakalala pa yun sa pamamaga ng joint nyo. So, yun po mga pagkain na anuhan. Sana po may natutunan kayo sa talakayan natin ito. So, ngayon, ma-differentiate nyo na kung ano ba ang osteoarthritis sa rheumatoid arthritis. Kaya po, laging tandaan, lahat ng kulang, masama, lahat ng sobra, masama. Kaya minsan, nasa pagkain lang din ng sikreto sa mga kinakain natin. Siyempre, ugaliin po mag-exercise. Yan, magpalakas ng mga tuhod. Kalamnan natin para yung joint natin protektado. So, hanggang sa muli po, Master Galen po. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video.